Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano i-customize ang Shopify checkout mo para mabawasan yung cart abandonment. What's up guys? Ako si Ashley at kung may online store ka, you probably already know the pain of seeing customers add items to their cart tapos hindi naman nila i-check out. Ang pag-checkout ay ang finish line ng store mo. Dito nagde-decide ang customer sa huli. At sa kasamaang palad, kung complicated, hindi trustworthy o sobrang haba yung checkout process mo, this is where you're gonna lose them. Ang good news, may tools ang Shopify para gawing mas mabilis, smooth at trustworthy yung checkout mo. Kahit maliit na changes, pwede na magdala ng malaking improvement sa sales mo. Ano yung cart abandonment at bakit nangyayari to? Ang cart abandonment, yung sitwasyon kung saan naglalagay ng item sa cart ang customer tapos hindi naman nila tinatapos yung checkout. Ayon sa studies, mga 70% ng online carts ay naiiwan lang o abandon. Ibig sabihin, 7 out of 10 people na interested enough para i-add yung product sa cart nila, hindi pa rin bumibili. Bakit nangyayari to? Isa sa mga top reasons ay yung surprise cost. Halimbawa, nakikita ng customer na ang product ay $40 pero pagdating sa checkout, may dagdag na $12 para sa shipping at $4 para sa taxes. Biglang naging $55 yung $40 na product at yun ang nagpapa-hesitate sa kanila. Maraming mga tao nagka-close lang ng tab imbes na tapusin yung purchase. Isa pa sa dahilan ay friction. Kung masyadong maraming fields, clicks o kailangan pang gumawa ng account sa checkout, nawawalan na ng patience yung mga tao. Gusto ng online shoppers yung speed kasi mas maraming steps, mas malaking chance na huminto sila. Trust factor din ito. Kung iba yung feel ng checkout page kumpara sa buong site mo, mukhang outdated o kung isa lang yung payment option, pwedeng hindi mag-trust ang mga tao sa pag-enter ng card details at umalis na lang ng hindi bumibili. At panghuli, malaking factor din ang distraction, lalo na sa mobile. Pwedeng nakakakuha sila ng text, notification, or simply move on and forget. Kung hindi simple at mabilis ang checkout, mawawala talaga sa iyo yung sales. Shopify Checkout Customization Options. Binibigyan ka ng Shopify ng 2 level ng customization. Lahat ng plans may standard checkout settings kung saan pwede mong ayusin yung branding, layout, at required fields. This alone is powerful enough to improve the customer experience. Kung nasa Shopify Plus ka, kakaroon ka rin ng access sa checkout extensibility kung saan pwede mong i-customize yung checkout flow gamit ang advanced apps, scripts, at mas malalim na design control. Para sa tutorial na to, magpo-focus tayo sa standard settings na meron lahat ng Shopify users kasi kahit yung mga basic na changes, malaki na ang epekto para mabawasan ng cart abandonment. Ngayon, punta tayo sa step-by-step process kung paano i-customize ang Shopify checkout. Una mong gagawin ay mag-login sa Shopify mo. Kung wala ka pang Shopify account, meron kaming exclusive link na nasa description sa baba. Ang gagawin mo lang ay i-type yung email mo at makakapag-start ka na agad with a free account for 3 days, tapos $1 per month for 3 months. Gagawa ka lang ng password. So, ito yung homepage mo. Meron kang home, orders, products, customers, marketing, discounts, content, tapos yung online store mo at pwede ka ring mag-add ng apps dito. Gusto ko talaga kung gaano kasimple at kadaling i-navigate ang Shopify. Ngayon, punta tayo sa settings dito sa baba. Dito makikita lahat ng customization options mo. Una natin gagawin na i-edit yung checkout style. So, ang gagawin natin, i-customize muna natin yung checkout style. Mag-stay tayo sa general section na to. Dito, pwedeng i-update lahat ng brand at logo mo. Ngayon, ang sabi ko, gusto mong ayusin yung colors at maglagay ng background image. Parang cosmetic lang to, pero importante talaga yung consistency. Kapag tugma yung checkout sa buong site mo, mas confident yung customers na nasa tamang lugar pa rin sila. Kung generic o disconnected yung checkout, pwede lang nitong iparamdam na hindi trustworthy yung site mo. Sinasabi ng branding mo sa customers na oo, bibili ka pa rin sa parehong store na binrouse mo. Next step, i-simplify mo yung fields mo. By default, kasama sa Shopify yung fields tulad ng company name o second address line, hindi mo kailangan to i-turn off. Bawat extra field, isa pang obstacle para sa customer. Isipin mo sa side ng customer, mas konti lang yung kailangan nilang i-type, mas mabilis silang makatapos at maliit ang chance na magbago ang isip nila. So, punta tayo sa checkout section. Tapos, ito yung customer information. Pwede mo lang i-require yung last name. Kung hindi mo kailangan isama yung company name kasi kung kailangan pa nilang i-type yun, isa na namang extra step yun. Yung address, pwede mong optional, shipping address, ganun din, phone number, wag na isama. Gawin mo talagang simple as much as possible. Syempre, kung kailangan mo yung address nila para sa shipping, kunin mo lang, pero yung company name, skip mo na. Kung wala ka namang kinalaman sa product na binili nila, wag mo na talagang isama.
Next step, enable yung guest checkout. Super importante nito kasi hindi lahat ng shopper gusto gumawa ng account. Pinipilit mo sila mag-register bago mamili. Isa to sa pinakamalaking dahilan ng cart abandonment. Kapag pinayagan mo yung guest checkout, mas mabilis maka-finish yung first-time buyers. Kung magustuhan nila yung product mo, pwede mo namang i-invite later para gumawa ng account. Para gawin to, punta ka sa customer accounts. Dito mo pwedeng piliin kung gusto mo ng customer account o hindi. Pwede yung customers mag-sign in gamit yung one-time code na pinadala sa email nila, walang password, o yung legacy way. Dito rin pwedeng gumawa ng account yung customers at mag-sign in gamit yung email at password tulad ng pinag-usapan natin kanina. Gusto natin gawin itong kasing bilis hanggat pwede. So we recommend doing the customer accounts rather than having them create a whole account and password. Next, enable yung express checkout options. Shopify allows na i-connect yung ShopPay, Apple Pay, Google Pay, at PayPal. Mas pinadali nito ang customers na makapag-checkout sa ilang taps lang, lalo na sa mobile. Imaginein mo yung shopper nakahiga sa couch, phone in their hands, nakita yung product na gusto nila bilhin. Kung pwede nila gamitin yung Apple Pay, matatapos sila in seconds lang. Pero kung kailangan nilang i-type yung buong pangalan, address, at credit card number, marami sa kanila ang mag-give up na lang. Next step, i-customize ang checkout language mo. Pinapayagan ka ng Shopify na baguhin ang text na nakikita ng customer sa buttons and instructions. Parang maliit na bagay lang to, pero importante talaga yung tone. Imbis na dry button na continue shopping, pwede mong baguhin to to almost there. Choose your shipping method. Mas friendly pakinggan yung ganitong words at tuloy-tuloy lang yung customer sa checkout. Next step, mag-add ng trust signals. Kasama dito yung badges para secure payment at malinaw na refund return policies. At yung customer support contact details, ilagay mo sa visible na part ng checkout page mo. Maraming customers nagdadalawang isip sa last second. Iniisip nila, paano kung hindi to umubra? Seeing a refund policy or secure checkout icon can be the reassurance na kailangan nila para i-click ang buy. So, ang gagawin mo, punta ka sa policies. Dito pwedeng i-edit yung return and refund policy, privacy policy, shipping policy, at lahat pa na iba na nandun. Last step, itest yung checkout page. Pagkatapos mong isave lahat ng changes, mag-place ka ng test order and go through yung buong process sa desktop at mobile. Just notice how it feels. Does it look branded and professional? Nagpo-flow ba to quickly? Is there any step na medyo clunky? In testing, pinapakita sa'yo yung experience galing sa perspective ng customer. At nakikita mo agad yung mga problema bago pa to magdulot ng lost sales. Okay, ngayon na naiintindihan mo na kung paano i-optimize yung checkout mo, pag-usapan naman natin yung pros and cons. Maraming benefits yung pag-customize ng Shopify checkout. Pinapababa nito yung friction sa pamamagitan ng pagtanggal ng unnecessary fields at pinapaikli yung buong process. Nakakatulong din ito mag-build ng trust sa pamamagitan ng consistent na branding at pag-add ng malinaw na policies and payment badges. Pinapataas din ito ang conversions dahil may express checkout options na nagbabayad sa customers in seconds. At pinapaganda rin ito yung store mo para magmukhang professional na sobrang importante talaga because customers are more likely to buy from a store that feels polished. And of course, may limitations din yung standard Shopify plans. Hindi mo totally ma-redesign yung checkout. Para sa access, yung advanced customization, kailangan mo ng Shopify Plus na medyo mas mataas ang cost. Isa pang con, pwede rin mag-backfire yung sobrang customization. Kung maglalagay ka ng madaming banners, pop-ups, o distractions, mas nagiging overwhelming yung checkout kaysa maging simple. At syempre, kailangan mong itest lahat sa mobile. Yung design na maganda sa desktop, pwedeng feeling cramped o confusing sa phone at karamihan ng e-commerce traffic ngayon galing sa mobile. Lastly, gusto ko lang i-touch yung iba pang pricing at plan options sa Shopify kung hindi ka pa nakasign up. Makikita mo, may monthly and yearly options pero pag-uusapan natin yung yearly because that's how you can save the most. Kaya nang sabi ko kanina, pwede kang mag-sign up gamit yung link namin. Makakuha ka ng 3-day free trial tapos $1 per month for the first 3 months. May basic, grow, advanced plus plan sila at ayun nga, $1 lang sa first 3 months only goes with these 3 plans. With the plus plan, ito ay $3.99 for your first month. Ang basic plan naman ay $29 per month billed annually. At ang card rates ay 2.9% plus 30 cents online, in person a little bit less. Tapos 2% third-party payment providers. Some of the standout features are 77% discount, 10 inventory locations, 24/7 chat support, and in-person selling by phone or POS device. Next, yung Grow plan. It's $79 per month kung yearly ang billing. Medyo better yung card rate dito. Mas mataas yung shipping discount. Makakuha ka rin ng 5 staff accounts sa plan na to. Next, yung advanced plan. $299 per month kung yearly ang billing. Mas maganda yung percentage sa card rates. Mas better pa kaysa sa Grow plan at makakakuha ka ng 15 staff accounts, local storefront sa marketing, at enhanced 24/7 chat support. Tapos, meron silang Plus plan na $2,300 per month and this is on a 3-year term so the card rates are very competitive. Ilan sa mga
standout features ay 88% shipping discount, insurance, third-party calculated rates, 200 inventory locations, priority 24/7 support, local storefront sa market, unlimited staff accounts at marami pang iba. At dito rin makukuha yung fully customizable checkout. Pero syempre, kung nagsisimula ka pa lang, magsimula ka sa basic plan at hayaan mo lumago kasama mong Shopify. Okay lang talaga na magsimula sa basic at kapag kailangan mo na yung grow plan, pwede mo na lang i-upgrade. So, dapat mo bang i-customize yung Shopify checkout mo? Absolutely. Kahit maliit na changes, malaki ang epekto sa pagbawas ng abandonment rates. Kung gusto mong ma-recover yung mas maraming sales na ginawa mo na, ang checkout optimization talaga ang perfect na place para magsimula. Magsimula sa branding, i-simplify ang forms mo, guest checkout, at express payment options. Tapos, i-test and i-refine. Lastly, gusto ko lang i-share ang tips para mabawasan yung cart abandonment beyond checkout. Powerful ang checkout customization, pero hindi lang yun ang tool mo. Marami pang ibang strategies na pwedeng makatulong para mabawasan yung cart abandonment. One is to be transparent about costs. Hindi gusto ng customers yung surprise shipping fees, ipapakita agad yung shipping cost o mag-offer ng free shipping kung kaya mo. Kahit i-build mo pa lang ang product price, nakakatulong ang transparency para mag-build ng trust at para maiwasan ng frustration. Isa pa, mag-setup ng abandoned cart emails. Pinapayagan ka ng Shopify na automatically mag-email sa customers na naiwan ng items sa cart nila. Simple reminder lang, pwede silang bumalik at kung magdadagdag ka pa ng maliit na incentive tulad ng discount code or free shipping, pwedeng enough na yun para ma-close yung sale. Pwede ka rin gumamit ng remarketing ads. Yung mga ads na to, sinusundan yung mga tao na bumibisita sa store mo pero hindi bumibili. Pinapakita sa kanila yung exact product na naiwan nila. Tinutulungan nitong manatiling top of your mind yung product mo at madalas na ibabalik nito yung customer sa'yo. Panghuli, urgency and scarcity. These are also powerful tools. Ipapaalam sa customers kung limited yung stock o malapit nang matapos yung sale para ma-push silang kumilos. Yakin lang na genuine to. Kasi kung fake yung scarcity, pwede talagang masira yung trust ng customer. At panghuli, i-prioritize ang mobile optimization. Karamihan ng e-commerce traffic ngayon galing sa mobile devices. Kung mabagal, cluttered, o mahirap gamitin ng checkout sa phone, mawawalan ka talaga ng sales. Laging i-test yung checkout mo sa iba't ibang devices para siguraduhin mong smooth yung experience. Bago tayo mag-wrap up, gusto ko lang ipaalala na ang pag-optimize ng checkout mo, isa sa pinaka-effective na paraan para mapabuti yung sales mo. Hindi mo kailangan i-reinvent yung buong store mo o gumastos ng malaki sa ads. Sa pamamagitan lang ng paggawa ng checkout na simple, trustworthy at mabilis, pwede mo nang ma-recover yung malaking bahagi ng sales na currently nawawala sa'yo. At kung ready ka nang i-launch at palaguin yung Shopify store mo, huwag kalimutan may exclusive link kami sa description kung saan pwede ka magsimula sa free trial. Tapos makukuha mo yung first 3 months sa $1 per month. Doon ka pwede magsimula at siguradong built yung store sa tamang foundation. Ang channel na to ay para tulungan kang gumawa ng smarter e-commerce stores at ipakita sa'yo yung best tools para lumago online. Kung sa tingin mo makakatulong sa ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe ang channel at mag-iwan ng comments sa questions below. Gusto naming makarinig ng feedback mo. Salamat talaga sa panonood at kita-kits sa susunod na video.